Magandang umaga mga Koys! Music here again and welcome to our vlog. So for those of you guys na hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, guys, appreciate if you can like, share, and subscribe to our channel para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. And the sun is up mga Koys, and it's a perfect weather para ilabas tong si Bibi para sa kanyang unang-unang PMS. Yan! After 5 months makakapag-PMS ka na, Bibi! Bakit 5 months bago tayo nagpa-PMS? Kasi nakuha ko yung papeles niya mga after 3 months. Tapos yung tinatakbo lang naman niya, nung nakuha ko yung papeles, mga nasa 100 kilometers pa lang. So parang sa akin, it makes no sense na ipa-PMS na agad sa 100 kilometers. Hindi pa na may break-in eh. Hindi pa dumadalo yung stock oil sa loob eh. So inintay ko yung free voucher na 5 months bago ko gawin yung first PMS. As far as I remember mga Koys, merong binibigay na 5 vouchers kapag bumili kayo sa mga showrooms nila. So una-una yung first month or yung first 1,000 kilometers. Tapos pangalawa itong 5 months and or first 3,000 kilometers ata. Tapos meron pang 3 kasunod. So kukunin natin yung 5 months na voucher para makatipid tayo sa oil and sa other parts. Alam ko labor lang yung babayaran natin ngayon eh. And dun tayo magpapa-PMS sa Vespa Kalayaan. Yun yung pinakamalapit sa amin. So tignan natin kung anong magiging experience natin sa PMS sa Vespa Kalayaan. So yung Vespa Kalayaan, dito lang siya. Of course, dito sa Kalayaan Avenue. Nung chinek ko sa Waze, mga nasa 5 to 6 kilometers lang away sa bahay. Kaya ito na yung pinakamalapit na Vespa showroom tsaka service center sa amin. Noong unang PMS kasi na Mikey, hindi ko na-share sa inyo mga quiz kasi bawal daw mag-video doon sa loob ng service center. Kaya yung wala tayong vlog noon. So ito, nagpaalam naman tayo sa showroom na mag-vlog tayo. I-document lang natin at i-share sa inyo kung ano yung maaasahan nyo experience kapag nagpa-PMS kayo. Especially dito sa Vespa Kalayaan. So nasaan na ba siya? Sa may kanan lang naman yun eh. Ah, ito na. Yay! Dali lang pala siyang makita. Service. Vespa Kalayaan. Saan tayo? Baka dito tayo sa maliit na pintuan. Yep. Sana tayong unang-una. So ito siya mga quiz. Vespa Kalayaan. Katabi siya ng Euro Corsa. So tanong lang tayo sa loob. Alam ko alas 9 pa yung bukas nila eh. Mukhang tayo unang-una. Yay! Balik na lang tayo mamaya mga quiz. So yan mga quiz, ito na yung oil natin. Ito yung gear oil natin. Pero umiitim ba talaga yan? Kapag katagalan? Opo sir. Nasa pagka pasokan siya ng tubig, nagpupulay yan yung gata. Ay, namumuti. Pag nabahasa yan, kailangan palitan mo sir. Pero hindi naman masisira, basta pinalitan mo agad. Pero yan, malinis pa ba yan? Malinis. Hindi kagaya siya ng engine, umiitim talaga. Oh. So ano papalitan natin sir ngayon? Engine oil, gear oil? Lahat yan sir. EPR. Lahat ng kasama sa PMS natin. So yung mga kuy, first PMS yun, gear oil, filter, pati spark plug. Kasama ba yun? Hindi sir. Ano na sir? Diagnose. Kasi yung mga kuy, sa C9 ko, ang alam ko pinalitan lang nila doon is yung engine oil. Scooter, may gear oil siyang kasama na papalitan. So malinis pa yung ano natin, gear oil natin. Parang hindi pa nagagamit. So mga kuys, ang next project natin dito kay BB is papalagay natin ng pad yung sa gilid nung sa center floor mat. Kasi kadalasan kapag ginagamit ko sa papuntang office, kulay black yung sapatos ko and nagagasgas doon sa may center. Pakita ko. So ayan mga kuys, so nakita niyo yung black na yan. I don't think naman gas-gas siya, pero I think trace lang siya nung black na sapatos ko. Pati dyan sa gitna. Ayan, sana makikita yun. So ito mga kuys, so sa kabilang side, makita rin yung maragtan ng sapatos natin. Ayan. So papalagyan ko siya dito ng clear, pati dito.
And syempre, saan pa ba tayo magpapalagay nun? Kundi sa forma. Magpapakustomize tayo kay forma ng clear pad para dun sa Vespa natin. So ayun, unang-unang ginawa din rain yung gear oil. Pangalawa is din rain yung engine oil. Yung engine oil natin yung maitim. Natin. So konti lang naman yung din rain. Konti lang naman laman ng engine oil niya. Ang cute ng filter. Ang liit ng filter mga kuys. Oh. Ang cute. Tapos ito rin, scooter gear oil. Yan yung ilalagay sa QBB na gear oil. Tapos ang engine oil natin, Castrol. Yan. Mga kuys, ang gusto ko dito sa service center dito, Vespa Kalayaan, is malaki yung space nila for servicing yung mga bikes. Ayan, kung makikita nyo naman. 1, 2, 3, 4 service bays. Tapos meron pa silang mga actually space na pwedeng paglagyan ng mga bikes nyo. Just in case na hindi naman kailangang iangat yung scooters nyo for servicing. And kompleto silang gamit. Pero habang ginagawa yung bikes nyo, meron naman sila ditong parang waiting area. So ito, meron silang malaking couch na dyan talaga pupunta or nag-i-stay yung mga nagpapaservice na riders natin. Tsaka sa loob meron din naman yan. No? Ganda nga nung space nila yun. Yan. Komportable ka kapag nagpapaservice ka rin. Tsaka meron din silang boodle wall. Yan, no? Konti lang naman nasa boodle wall nila. Pero boodle wall pa rin yan. Nga pala mga kuy, shoutout sa Viasco para sa ating cup. Ayan, ganda oh. Solid yung cup nila oh. Kapag may mga needs kayo for custom cups, t-shirt printing, embroidery, ilalagay ko yung link dito sa ilalim. Tsaka sa description ng video. Mga kuy, solid oh. Ganda. Salamat Viasco. Bossing yung O-ring, every PMS, pinapalitan talaga yan. Pero mas okay na palitan every PMS yan. Kung ako yun, nahihinaan ako sa drum brake niyan. Akala ko dahil drum brake lang talaga kaya mahina. Pero safe naman kuya na maglagay ng conversion kit ng ng disc brake sa likod. Opo. Safe naman. Conversion po yun namin. Ah, talaga? Ay, wow! Nice! Yung mga kuya, so, pati brakes natin chine-check. Medyo ni kuya yung drum brake natin sa likod kasi sabi niya medyo maluwag daw. Actually, nihinaan talaga ako sa likod, sa brake sa likod. Na ikakabit ng ating bagong oil filter. Kuya yan, kasama sa coupon natin, no? Yay! Kasama pa sa package mo natin. Pero pag iwalay ko sa nasa ano po ito? Na magkano yun? 850? Mahal din pala. Yay! May mararamdaman ba akong kakaiba sa makina ko after first PMS? Parang wala naman sir. Wala naman. Bago lang talaga yung oil. Bago lang talaga. Kasi first PMS naman sir, para matanggal lang po yung mga sana eh. Galing sa planta po kasi sir eh. Hindi siya ganun ka-itim. Kasi sir, bago pa sir eh. Bagong-bago pa. Saka yung dito lang sir, mababa pa po eh. Oo. 100 pa naman eh. Oo. Yung mga kuys, kasi nakuha ko yung papers ko after 3 months. Pero okay na rin kasi umabot ako doon sa 3 months registration ng mga lower CC bikes. So okay na rin. Okay na rin na inabot ng 3 months yung papers ko. Yan, next natin mga kuys, gear oil. Tapos every PMS, dalawa lagi yung dalawang ubusin. Dalawang 120 yan. Wala natitira talaga yan. Wala. Dati lakas naman natin sa is
1 point? 1.3 po. 1.3. So may mauwi pa pala akong ano. Tapos dalhin niyo sa susunod po yun. Kasi sa susunod sir, dalawa pa rin yun lang isa. Yun na lang po yung babawasan natin yung bawas na. Para yung sa hindi na natin mabuksan. Ayun. So yung mga kuys, nakapagpalit tayo ng engine oil, oil filter, o rin dun sa drain plug, tsaka yung gear oil. Nakapagpalit na rin tayo. So after nito, ano nang gagawin natin, kuya? Pads po. Diagnose na tayo. Na okay na po na. Yun. Yun. So tapos na yung mga pagre-replace ng mga oil natin. So next natin is diagnosis na tayo. Kaya mga kuys, meron sila dito ng aparato na nakakonect sa baterya at sa ECU papunta doon sa computer nila na nababasa yung mga parameters ng bike natin. Makikita kung may error, astig oh. So sinecheck lahat. Hindi lang basta-basta palit ng oil, hindi lang basta-basta palit ng filter, yung lahat tinadiagnose yan. So after natin dito, pupunta tayo ng one pots para tingnan kung ano mapapakabit natin. Kasi tinitingnan natin kung mapapakabit tayo ng mini driving light. Dahil ang hina ng buga talaga ng ilaw nung stock na headlight sa gabi. Or tinitingnan ko magpakabit din ito. Yan. Kaya anong ano natin? Anong recommended na PSI natin? Ang nilalagay po namin sa 30 po eh. 30? Opo. Harap likod? Opo. Kahit na may angkas? Opo. Depende na rin po sa inyo. Kung matagtag po sa inyo masyado, bawas mo na lang po. Hanggang ano yung pwedeng ibawas? 28, 29 po, pwede pong ganun. Ay, mga ganun lang. Oh, ang tagtag nung stock na suspension talaga. Chairman, pwede ba tayo mag-upgrade ng stocks? So yung mga kuys, tapos na ang ating PMS. Pupunasan na lang ni Kuya Jay yung bike natin. Mabilis lang, dumating ako dito mga 8:30. Pangalawa ako sa pila. So anong oras na? 10:30. Siguro nasimulan yung bike natin mga 9 to 9:30. So mga 1 hour din. Kasi marami nga silang chinecheck. Hindi lang palit gear oil, hindi lang palit engine oil, oil filter, or O-ring. Siyempre, pati yung mga diagnosis niyan. Tsaka yan, lilinisin pa. So dito yan mga kuys, Vespa Kalayaan. Alagang-alaga yung bike natin. Oh. Yay! So yun mga kuys, tapos na ang ating first PMS ni BB. Successful tayo. Anong oras na? 10:42. So ang total na binayaran natin for today mga kuys is 1,800. Binayaran na natin is labor. Kasi yung mga ibang items na kinabit at pinalit dito kay BB is sagot naman doon ng coupon natin na binigay nung binili natin to. So malaking bagay yung coupon na yon. Ayun mga kuys, sobrang nagustuhan ko yung service and yung mismong service center ng Vespa Kalayaan. Nakita nyo naman kanina mga kuys, kompleto sila sa gamit, ang luwag ng space, sobrang accommodating ng mga tao. So okay na okay siya. So shoutout sa Vespa Kalayaan, and kung kailangan nyo magpa-PMS and gusto nyo magpa-PMS mismo doon sa Vespa Kalayaan, message muna kayo sa Facebook nila before kayo pumunta kasi ako nagpa-appointment ako. Gusto ko yung pinakamaaga para matapos agad and marami pa mamagawa ngayong hapon. Katulad nga nitong pagbubudulan natin sa One Pot Shop. So malapit na tayo sa One Pot Shop na dito lang yan sa may E-Road. Ilalagay ko na lang yung address nila dito sa baba. So nasa na? I think nasa kaliwa yun eh. Yun. Ayun na, One Pot Shop. Naka-open na naman. Yay! Na si BB kabitahin ang mini driving light.
Ayan, so medyo nahihinaan kasi tayo doon sa stock headlight niya. So magpapalagay tayo dito sa one pot shop ng mini driving light. Ang ipapakabit natin, ito. Ayan. Supernova Duo. Pero bakit Duo yung tawag sa kanya? Kasi dual light. Ako, dual. Pero ang available natin dito mga ilaw is Supernova sa Duo lang. Oh. Tapos pera na ano. Icon, Terra. Terra Icon? Apo. Ano yun? Hindi ba yung Atom? Hindi, ayun po yun. Ayun yun. Yung ganyan, how much? 8.5. 8.5. Apo. Kapag kinabit yan, pati nga kung ilagay natin. Pero pwede rin talaga sa mga Vespa yan. Apo, sir. Pero dalawa. Isa lang, sir. Isa lang yan. Pero mo siya bibiliin. Kaso isa lang magagamit. Okay. Doon na tayo sa ano. Doon isa lang. Saka sa labas na tayo matulog. So mga kuys, dito lang yung one pot shop sa may E. Rodriguez. Tapos, ang kinikater nila rito is mostly on the Vespa parts. So, meron din silang budol wall dito. Ayan. Pakita ko sa yung mga budol wall nila. Meron din silang kabelsitan dito mga kuys. So, katulad nung binibenta nila Kuis Joe Harden sa DK Motoshop. Tapos, full print Manila jersey. Meron din sila dito. And sa mga Super Cub, Honda Super Cub users dyan, meron din sila mga pusa. Meron din sila mga parts and accessories dito for Honda Super Cub. So ayan, meron sila dito. Example. Ayan. Tapos kung kailangan nyo ng gulong for scooters, meron din sila ditong Pirelli, V-Moto, tsaka Mitas Tire. Ayan. Wala, nabuksan na ang likod. Ang hirap pala magbukas niya. Saan ba usually naglalagay ng switch? Depende sa customer, sir. Depende sa customer. Usually, niisip ko sa kaliwa, kasi sa kaliwa yung ilaw di ba? Pero binubutasan niyo ba to? Hindi, sir. Yung tornilyo dito. May tornilyo naman dyan. Baka dito na lang siguro sa kaliwa. Pero sa inyo, saan mas madaling magkapit? Mas madali, sir. Dito. Sa kanan? Apo. Kasi hindi na bubaklasin. Pag kaliwa kasi bubaklasin. Din tayo sa mas madali sa inyo. Okay lang naman sa akin. Bali, sir, dito, kung ikaw, sir, gusto mo lagyan ko na adhesive yung switch dito. Mm-hmm. Kasi pagka dinikit ko na adhesive, mas malapit. Pagka yung switch, same lang naman din eh. Pagka switch, medyo malayo lang. Okay lang naman kasi mas pag dito kasi tornilyo, di ba? Naka-tornilyo siya. Doon tayo sa tornilyo. Mas matibay yung ganun. Tapos pagka tornilyo, sir, may lang dito konti yung switch. Okay lang. Kasi hindi mahaba masyado yung bracket. Okay, sige. Hindi naman tatama sa akin kapag nagta-throttle ako. Doon tayo sa mas matibay. Gusto ko sana magpa-upgrade dito kaso medyo mahal Pag nag-upgrade ko dyan, bali wala. Pamorma na lang yung dito. Pero kasi mahal Nasa ano ata? 17.5 or 18? Mga ganun. Version 2. Doon muna tayo sa abot kaya natin. Tsaka na tayo mag-upgrade kapag nabihiyaan na tayo ng allowance ni Chairman. Diyan natin papadaanin. Same lang din naman dito rin. Kaso pagka babaklasin pa. Tapos pag nag-upgrade ako ng busina, saan idadaan niyo? Sa harap o bubuksan pa rin to? Harap likod. Bubuksan to, saka bubuksan. Magkano ang busina niyo? 2 po. Anong yun? Anong PIA na? Kaya hindi ako nag-upgrade ng busina. Kasi parang meron akong napanood dati na yung pitch ng busina ng mga motor talagang ginawa siyang matining para alam ng mga kotse na motor yung katabi nila. Pero kasi parang dito sa atin, parang walang kwenta kung matining o basta malakas ang kailangan. So, iniisip ko ngayon tuloy magpalagay ng busina. Tignan natin mamaya. Kasi nakabukas na nakabukas na. So, konting trabaho na lang para maglagay ng panibagong busina. Pero dyan sa pagkabit natin ng light, wala namang putol dyan sa mga wire natin. Yun yung maganda. Hindi natin pinuputulan na.
Ganito yung itsura ng switch natin. Ang cute. Talagang kasama siya sa packaging ng Helix, no? Apo, sir. Kung anong gustong kulay mo, sir, yung choice mo, yung high, pwedeng white and yellow, tapos yung low, white lang. Tapos meron ding yung high, pure yellow lang. Tapos yung low, pure white. Pwede yun. Ano bang advantage kapag yellow? Anong pinagkaiba ng yellow at sa white na ano? Mas malakas yung buga ng yellow. Ng yellow? Kasi yung white, parang pangharap mo lang, itong mga ano. Yung ano, malayo. Mas malayo. Mas malinaw. Sige. So, mas maganda kapag pure yellow yung high. Sige. Ano lang. Ngayon na tayo magpalagay ng busina para isang ano na lang, isang bukasan na lang. Pinabukas na yung ano likod eh. Yung harap na lang naman bubuksan eh. Pero yung bukas na nito, kuya, ito lang, no? Ito lang. So, para hindi mahirapan si kuya, ngayon na tayo magpalagay. Yan yung high. Yun. Ayaw nga, no? Yay! Yun. Pwede na tayo mag-night ride sa gabi. Tatanggalin natin yung gulong para access dun sa likod ng ano. Para yung dapat ng wires. Maganda may ganyan para secured yung ano, yung wires. Tapos syempre mga kuis, pati yung sa loob, yung mga wires sa loob, kailangan din natin i-zip tie yan para hindi siya galaw ng galaw habang nagmamaneho tayo. Ito nga natin ito. Inisip kong palitan yung... Magkano yung ganito ulit? 39. SIP Pro. Ganyan yung tsura niya. Tapos yung all black. Pareho ba sila ng price? Yung all black tsaka yung chrome? Apo. 3.9? Apo. Ilan ba yan? 2.9. Uy, Lawrence, dinadagam ako. Ito naman, mas mahaba ng konti. Mas mahaba siya ng konti. Brown kuya, 2,000. Ito, 2,000 to? Mas mura to kaysa dun sa isa. Pero mas mahaba siya. Bar end, meron kayong bar end weights. Magkano yung bar end weights nyo? Bar end lang siya, 2,400. 2.4 yung bar end. Hindi siya weights talaga. 270 sir, ano na yun? Weights na yun, mabigat yun. Talaga. Nagagaangan ako masyado sa ano eh. Sa Leone. Oo. Magkano yung si Leone? Parang ang likot tuloy ng manibela, ng handlebars kapag magaang. Pag-isipan natin kung ano ilalagay natin dito. Yan. Pag naglagay ba ng white na trims dyan, kailangan tanggalin yung gulong. Opo. Papabuka kasi ito siya. Tapos iipitin. Kasi kung yung gusto nyong gulong is walang sidewall, pwede kayo maglagay ng ano, ng trim, sidewall na puti. Magpalagay na rin tayo ng busina para marinig tayo sa kalsada kapag nagbubusina tayo kasi yung busina nito sobrang hina. Ay mga kuys, ay papalagay natin is piyaya. What? Para ba binabasa yan? Parang ano eh. Piyaya. Parang ano eh. Parang pagkain, piyaya. Yan. Yan, yun ang papalagay natin. Sana hindi na gabu-jerk yung tulog natin sa kalsada pag bumusina tayo. Ano mo kayo sir? Tawag mo. Pero yung stock ba na busina, isa lang? Isang piraso lang po. Kaya pala gabu-jerk lang yun. Tunog niya. Parang extra lang sa kalsada. Paano ba namang hindi hihina mga kusa? Ito yung stock na busina. Ayan mga kusa. Kaya sobrang hina ng stock na busina ng Primavera.
Double-check ng itsura ng busina. Against dun sa ikakabit natin. Ayan. Dalawang ganung kalaki. Testing. Testing. Grabe, parang bus. Ewan ko na lang kung di pa ako marinig dyan. Grabe. So ito nilagay sa atin. Ayan na. EIA Auto Style Horn. Yay. Tapos na. Ayan na, balik-balikan na. Ito na lang uli. Alam mo na, hindi pa ako makapag-decide eh. Saan na sir, magpalit niya pag nagpalit ka na nito? Yun nga eh. Iisip ko kasi mga quiz kung papalitan ko yung emblem. Pero kanina nang tinitignan ko yung black tsaka yung white. Parang hindi ko makita pa kung bagay siya dun sa gusto kong mangyari. So, yan muna tayo. Yay! Ilaw. Yon, high, low. High, low. Yay! So ayun mga kuys, tapos na tayo sa pagpapakabit ng ating mini driving light at busina galing sa One Pot Shop. So maraming salamat kay One Pot Shop, kay Sir Polo, Kuis Polo. Maraming salamat kay Jaja and kay Kuya Lawrence. Maraming salamat for taking care of BB. Yung plano ko lang talaga ipakabit kanina nung nagpunta tayo sa One Pot Shop is mini driving light. Kasi sobrang nahihinaan talaga ako sa headlight nitong bike na to. Pero since nakabukas na nga yung likod, why not na isama na natin yung busina sa pagpapakabit. So nagpakabit na rin tayo ng PIAA na busina. Dati kasi ayokong baguhin yung stock sound ng busina nitong bike na to. Kasi nga may distinct sound na tining yung busina ng motor na kapag narinig ng mga kotse, alam nilang motor yung dumadaan. Pero based on my experience, parang yung ibang kotse naman o ibang sasakyan, wala lang pakialam kahit na anong bumusina sa kanila. So, why not palitan na natin ng mas malakas na busina para marinig tayo at mas safe. Gastig yung ginabusina sa atin para tayo may dalang malit na bus. Hindi ako magugulatin na tao pero nung nagbusina, yun no? Pero nung nagbusina kanina, nagulat talaga ako. So yun mga kuys, pauwi na tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong araw na pagpapagawa nitong bike na to. And kailangan ko na umuwi dahil pupunta pa kami ng Bulacan ni Chairman. And hindi pa ako nagbe-breakfast. Anong oras na? 2:46 na, lagot na ako kay Chairman. So thank you guys again for watching this video. This has been Music signing off. Always remember guys, stay safe, ride safe, and God bless.